Matapos ang ilang linggong paghihintay, pinayagan ng makatawid sa Rafah border ang halos 400 foreign nationals mula Gaza patungong Egypt. Kasama sa mga pinayagan ang 22 staff ng humanitarian organization na Doctors Without Borders. At dalawa sa kanila, mga Pilipinong doktor na kinilalang sina Darwin de la Cruz at Regidor Esguera. It's good news that we've been able to get our two Filipino colleagues out. They were both medical coordinators with our organization. That's a very key role for us. They're responsible for the way we implement our essential life-saving medical care. 300 staff pa ng Doctors Without Borders ang naiwan sa Gaza at ayon sa grupo, hindi biro ang pinagdadaanan ng mga volunteers sa kasagsagan ng gyera. They're doing okay. It's been a very traumatic situation, very tough for everybody within the team, and continues to be, of course, for all of our Palestinian colleagues. I think that they're relieved to be able to get out, but they're also very keen to go through the process that we'll have waiting for them. That's debriefings. We're going to check on them physically, make sure that they've got the support that they need, and then essentially make sure that they can debrief. Mula Rafah border, nagtungo ang dalawang doktor sa Arish, isang syudad sa Egypt, pagkatapos ay dadali naman sila sa Cairo para sa kanilang susunod na misyon o hakbang. Ayon sa DFA, ang organisasyon ang namamahala sa lahat ng pangangailangan ng dalawang doktor. Hindi sila uwi ng Pilipinas, no? Kasi ganun ang Doctors Without Borders, nilipat-lipat sila. Pero in touch sila sa kanilang pamilya, nakakontak na yung pamilya nila. Paliwanag ng DFA, dahil dumadaan sa mabusising beripikasyon ang libu-libong foreign nationals na gustong makaalis ng Gaza, posibleng gawing by batch ang papayagang makapasok sa Egyptian border. Sa ngayon, nasa 115 na Pilipino ang naghihintay na makatawid sa Egypt at makauwi ng Pilipinas. 19 naman ang hindi pa makapagdesisyon sa ngayon. Before the Egyptians receive them at the border for their visa processing, kailangan ng permission pa from the Israeli authorities. Unti-unti lang nire-release yung mga approvals, maybe 500 a day at most. We're making the diplomatic representations. Well, ang target ko sana today, pero kung weekend, basta as soon as possible. We need today, tomorrow, weekend, tumawid na. Nakadakdang makipagkita rin si Philippine Ambassador to Israel Juni Lailo kay Israeli President Isaac Herzog at inaasahang igigiit dito ng Pilipinas na payagan ng makatawid ang mga kababayan nating naiipit sa Gaza. It's just a call, the traditional call of an ambassador. But of course, dahil nangyayari to, we are going to mention the situation of our welfare, welfare of our Filipino citizens in Gaza. Pinag-aaralan na rin ng DFA ang posibilidad na itaas ang alert level sa Israel na nasa alert level 2 ngayon. Ibig sabihin, bawal ang non-essential activities at hindi muna magpapadala ng mga bagong OFW. Tristan Nodalo, CNN Philippines.